will start our new series called Unfiltered. No, sabihin nyo nga, unfiltered. So for the next 4 weeks, we're gonna talk about unfiltered. No, ano ibig sabihin ng unfiltered? No, we will talk about love, we will talk about sex, we will talk about purity, marriage, without sugar coating. So hindi ako nandito para bulahin kayo. No, kasi po madaming confused patungkol sa usapin na ito, lalo na po ngayon. Sa day and age natin na madaming reels, pero hindi real. Kasi malayo ang sinasabi nila sa Bible, pero magagaling po sila magsalita. Ang gagaling. Kaya po ngayon, abangan ninyo ang madaming mga iba't ibang perspektibo about love, sex, purity, marriage. Yan, magagaling yan, no? Magpo-post na yan, no? Sa kanilang mga reels at pwede po tayo ma-confuse patungkol sa usapin na ito. No? And so, let's talk about unfiltered. Ano ba ang sinasabi ng Bible sa mga usapin na ito? And we're gonna talk about that for the whole month of February. Amen. Now, are you ready sa usapang love? Are you ready sa usapang sex? Are you ready sa usapang purity, dating, marriage, at mga iba't ibang bagay pa na hindi po natin ma-share, hindi natin mapag-usapan. So, pag-usapan po natin ng klaro. Sabihin mo nga, klaro? Okay. Thank you, Lord. Amen. And so, I want your participation. No, kasi po, like for example po, kung kayo po ay mag-gym. Kung kayo ay mag-gym at manonood lang kayo sa mga nag-gym, then wala pong mangyayari sa inyong katawan. Tama po ba? So, importante ang participation. Kailangan ikaw mismo nandun, mag-participate ka, magbuhat ka. Tama po ba? And you know what? A lot of times sa church, sila po'y nanonood lang, sila'y nakikinig lang. We need to participate. It's high time to say amen. It's high time to say, come on. At dibdibin, anuman ang mga gustong ituro sa atin ng Panginoon. It's high time to really get your ball pens. Highlight, no, yung mga verse na pinipresent sa Biblia. Amen. It's time to purchase a new Bible again. At mag-umpisa from there. Kalimutan na nakaraan. Let's start anew. Amen. Hello? Ako, wala akong kausap. Sabihin mo nga, mamaya ka na, mamaya na tayo mag-usap. I will respond to the word of God. Amen. With passion. And so to start off, okay, umpisahan po natin. To start off, we need to lay the foundation first. So kailangan ko muna ilatag ang foundation. No, if we talk about love, okay, when we talk about love, sex, no, purity, dating, courtship, marriage, no, we need to lay the foundation first. So, parang pwede natin sabing basic. No, it's not basic. It's foundation. Amen. And sa napakadaming verse that supports this, na magbibigay din ako, no, ito lang yung gusto kong tandaan ninyo. Open your Bibles to 1 John 4:19. So, 1 John 4:19, this is a tiny verse. But ito na yon, ito yung foundation. No, na kailangan nating maintindihan para hindi po tayo maligaw. Kasi kapag hindi po natin ito naiintindihan o maiintindihan, maliligaw po tayo. Mako-confuse po tayo. Magugulo po tayo. So, kitang-kita natin po dito. Sabi ng 1 John 4:19, sabi niya dyan, we love because He first loved us. Simple. Simple. Hindi komplikado. Ulitin nga po ulit natin. Come on, 1, 2, 3, go.
We love because He first loved us. This is the starting point. And we cannot move on without knowing this. Ang bahay po, kapag hindi maayos ang foundation, magigiba kahit gaano pa kaganda. Pag dumating ang mga storms, no earthquakes, madali po yang masira kung hindi na-lay down o hindi established ang foundation. And this is the foundation. Okay? We love because He first loved us. When it comes to love, when it comes to relationships, no, we need to go back to the foundation of love. And this is the foundation of love. Kung mapapansin ninyo, hindi sinabi ng Bible, we love kasi natuto na tayo. Hindi rin sinabi ng Bible na we love kasi malaki na tayo. We love kasi matured na tayo. We love kasi nakita na natin yung dawan. No, hindi. Ang sabi ng Bible, we love because He first loved us. Meaning, ang simula ng love ay si Lord. Hindi sa atin nagsimula ang love. Hindi nagsimula yung love nung nakita mo siya tapos kinilig ka. Tapos kinilabutan ka. Tapos tumaas yung balahibo mo. Tapos pag uwi mo, nakita mo sandali nilagnat. Ako, iba yun ah. Diba, sino yun? No? Diba? Tapos, diba, ang umpisa ng love ay hindi yung hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain sa kakaisip sa Kanya. Na talagang natamaan ka. Hindi po yun ang love. Hindi po yun ang umpisa ng love. Alam ko may mga stories kayo, lalo na sa mga may jowa o sa mga may asawa. Sana all may asawa. At sana all may jowa. Pero alam ko may mga stories kayo kung paano nyo unang natagpuan o nakita. At may mga ilan ang sabi nyo, love at first sight. Hindi po doon nagsimula ang love. Hello? Hello? Hindi po doon nagumpisa ang love. Nagumpisa ang love dito. Nagmahal muna ang Diyos. At minahal tayo una ng Diyos. You know, love is not an instinct. Love is not a feeling. Love is not personality. I want to tell you, love is a response. Love is something na we receive. Wala tayong idea kung ano ba talaga ang love kung hindi una tayong minahal ng Diyos. Hello? As a matter of fact, inintroduce ng Bible si Lord as the God of love. God is love. And He first loved us. So ngayon pong Love and Purity Month, hindi po tayo magtatanong kung kani-kanino, what is love? Tatanungin natin, what is love dun sa source? At doon sa unang nagmahal sa atin. Alam niyo po, tingin mabuti sa akin, lahat po ng love problems, lahat ng mga relationship issues, lahat ng mga toxic relationships, lahat ng mga heartbreaks, alam niyo po, ang dulo niyan at ang cause niyan, ang umpisa niyan, okay, at ang cause po niyan ay God problem. Dahil walang Diyos sa buhay natin. At hindi po yan maaayos
without God. Toxic kasing relationship ko. Kasi ang gulo na, ang daming heartbreaks, no, ang daming mga problema. No, that's a God problem. Kaya hindi dahil masama ang puso mo, pero dahil mali ang pinanggalingan mo at mali ang source mo. Lahat ng relasyon, magkakaproblema talaga. Wala pong perfect. Kahit sabihin mo nang, ayoko na sa kanya, natagpuan ko na ito, talagang ito perfecto. Sige, maghintay ka ng mga ilang taon, magkakaproblema ka rin dyan. So, ang solusyon ay hindi yung tumakbo, ayoko na sa'yo, dito na lang ako. Tapos after ilang taon, ayoko na sa'yo, dito na lang ako. Gusto ko sabihin sa'yo, magkakaproblema talaga. Kasi tao yan eh. At tao ka. Kaya importante masolusyonan, saan galing? Sino ang source mo? Saan ka umiigib? That's why it's important that we fix the source. Yun lang muna, huwag mo natin pag-usapan yung yung relationship mo, yung crush mo, yung nililigawan mo. Huwag na muna natin pag-usapan yung karelasyon mo o yung asawa mo. Let's fix the source. Amen. Are you excited about this? Taas ang kamay na excited. Para yung mga nasa likod, hindi excited. Okay. Ayan. Are you excited? Number one, I want to tell you that you cannot give what you have not received. Hindi mo mabibigay ang isang bagay na wala ka naman. Hindi mo mabibigay ang isang bagay na hindi mo tinanggap. Hindi mo mabibigay ang isang bagay na wala ka. That's why it was clear in 1 John 4:19, we love because He first loved us. So may order ang lahat ng bagay. Kaya po pag wala talaga si Lord, delikado. Pag hindi talaga source si Lord, nakakatakot. Kasi ang tao bound to fail. Makakasakit ka, masasaktan ka, magsasawa ka, mawawalan ka ng pasensya. Tao ka lang, magkakamali ka. Hello? That's why order matters. Kaya nga sabi ng mundo, mahalin mo muna sarili mo. No. Ang sabi ng Bible, let God love you first. Hayaan mo na mahalin ka muna ng Diyos. Because self-love without God love will lead you to be self-centered. Kaya madaming mahal kita as long as, ayan, hello, I love you until, so may hangganan na, mahal kita pag hindi mo ako sasaktan. Mahal kita pag nagpo-provide ka. Mahal kita pag malakas ka. Pero pag hindi na, itong mga taong to, they are loving from emptiness, not overflow. Importante sa pag-ibig is alam mo yung source. At kailangan mag-overflow ka muna. At kailangan, mapuno ka muna nung source before you will be able to love. Hello? Hello? We love because He first loved us. At alam nyo, tingin mabuti sa akin, kaya madaming tao na nagsastruggle na magmahal ng iba. Kasi wala silang Diyos. At nagsastruggle din silang paniwalaan na mahal sila ng Diyos. Kaya nahihirapan silang magmahal. At sa totoo lang, alam naman natin na sa umpisa lang ang kilig.
Sa umpisa lang po ang kilig. Hello? Pagkatapos yan, manginginig ka na. Hello? So, tingin mabuti sa akin. Ang dami pong tao na nagsastruggle magmahal. Una, kasi wala silang Diyos eh. At pangalawa, nagsastruggle silang paniwalaan na ako, mahal ako ng Diyos. Are you sure? Totoo ba? Mahal ako ng Diyos? Alam niyo po, kapag hindi si Lord ang source of love mo at wala kang Diyos, ang pag-ibig magiging survival. Hindi na yung papaano kita mamahalin, kundi paano ko mabubuhay sa'yo. Anong matatanggap ko? Anong mahihita ko? Anong mapapala ko? Nagiging survival than giving. Pero kapag source ng love natin si Lord, it won't be survival. It would be what? What can I give? Papaano ako makaka-add ng value sa iyo? Papaano kita mapaglilingkuran? Pero kapag ang pag-ibig, walang Diyos, ano mabibigay mo? Anong matutulong mo? Kailangan paligayahin mo ko. Kailangan sumaya ako sa iyo. When God is not the source of love, people become tools, not gifts. Yung tao, nagiging gamit, hindi regalo. Ginagamit ang tao para punan ang lungkot niya. Ginagamit ang tao para punan yung mga pangangailangan niya. Hindi na nakikita as regalo. Kaya nga po, pag may kinakasal at nagka-counseling ako, ang sinasabi ko sa kanila, kinikwento ko to sa kanila eh. Yung, di ba, may lalaki, yung groom, tsaka yung bride. Yung groom, may hawak na invisible box. Yung groom. At ganun din yung bride, may hawak na invisible box habang siya'y naglalakad at si groom habang hinihintay yung bride. At yung invisible box na yun sa totoo, alam niyo kung anong laman nun? Tanong mo sa akin kung ano? Yung mga expectations nila na gagawin sa kanila nung kanilang mapapangasawa. Sabi nung lalaki, sa wakas, may magluluto na para sa akin. Sa wakas, may magmamassage na para sa akin. Sa wakas, may magiging ina na ang mga anak ko, okay? Diba? Sa wakas, diba, may tutulong na sa akin, may makikinig sa... Ganun din. Ang babae, sabi niya, sa wakas, may magpo-provide na sa akin. Sa wakas, may magtatanggol na sa akin, may makikinig na, may magmamassage na. Nung kinasal na sila, alam mo ba't sila nag-away? Kasi hindi mabigay yung ine-expect nila. Tools pala, hindi gift. Tool pala, ano ako, gamit. Regalo ako. Hindi dapat ganito eh. Hindi dapat ganyan eh. Dapat ito yung gawin mo. Ayan na, nag-away na. Ito ine-expect ko. That's why, kailangan alisin natin yung expectation. Alam mo bakit tayo may ine-expect? Kasi kulang tayo. So feeling natin, yung partner natin, ang pupuno ng kulang natin, do you know that your partners are not God? They are not your Savior. God is your Savior. God can complete you. At kapag kompleto ka sa Diyos, wala ka nang ine-expect. Nasa isip mo, regalo to sa akin ng Panginoon. At yung natanggap ko kay Lord, mag-overflow. Lord, grabe yung pag-ibig mo sa akin. Nako, grabe. Ipapasa ko yan at mamahalin ko tong binigay mo sa akin. Hello, amen? Kaya ang pag-aasawa magiging, dapat nagluluto ka, hindi ako na magluluto, hindi ako na. 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 Tapos doon na sila nag-away. Tapos naghiwalay sila dahil doon. Hello? Joke lang po yun. Hello? When God is not the source of love, sex becomes what? Sex becomes a gamot. Hindi covenant.
Dahil hindi sila si God ang source of love hinahanap. Diba? Sa sex, yung gamot. Akala nila ang sex ay band-aid. Ginagamit ang katawan para sa pansamantalang, diba? Para sa pansamantalang band-aid na sa tingin nila, yun ang gagaling sa kanilang sugat. Hindi nila alam na more sugat to come. Lalo na kung nakipag-sex ka sa maling tao. At pag-uusapan po natin yan, bakit more sugat to come. Hello? When God is not the source of love, relationship ends when it hurts. Sinaktan mo ako, then done na tayo. Hindi mo na mabigay yung kailangan ko, then done na tayo. Ginawa mo sa akin yan, then done na tayo. Hello? Kaya po nakita ko si Ellen at si Derek, nasaktan po ako nung naghiwalay sila. Sobrang, na-depress po ako. Ng mga ilang buwan. Totoo po. At nagpakita si Ellen ng mga pagsigaw ni Derek. At siguro yung may mag-asawa ang nasa isip, sumigaw lang? Ganyan ka na? Taas sa kamay ng mga may asawa dyan. Pwede mo yung sabihin, welcome to the club! Hello? Hello? Kapag hindi si Lord ang source of love mo, pambihira. Kapag times na nahirapan ka, nasaktan ka, then end na. Hindi ganun ang pag-ibig. When God is not the source of love, self becomes the highest priority and the highest authority. Ako muna over truth. Ako muna over faithfulness. Ako muna over commitment. At kapag hindi si Lord ang source of love, yung relationship will be so anxious, conditional, at temporary. Hello? Bakit? Kasi walang ugat yung love eh. At ang ugat ng love ay si Lord. At alam niyo po ba ang mangyayari? Tingin mabuti sa akin. Kung nagsastruggle kang maniwala na mahal ka ng Diyos, ito pong mangyayari. Kaya importante na una muna na may Diyos ka at sobrang naniniwala kang mahal ka niya. Importante na mahal. Diba? Mahal ako ng Diyos. Dapat alam mo yung pinaniniwalaan mo yon. Why? Kasi magiging performance-based ang love. Kapag hindi mo tinanggap na mahal ka ng Diyos, pag hindi mo naintindihan mahal ka ng Diyos, mahal lang ako siguro kapag maayos ako, kapag pasado ako, pag very good ako. Kaya kailangan mag-perform ako. Kailangan, di ba, ibigay ko lahat. Di ba, bakit? Para mahalin ako. Sandali. Wala kang dapat gawin para mahalin ka, minahal ka. Period. Pag hindi mo maintindihang love ka ni Lord, yung relationships mo magiging driven by fear eh. Ay, natatakot akong maiwan. Kaya sige, kapit kahit na mali. Diba, kaiwan ako. At kapag hindi mo naintindihan mahal ka ng Diyos, you will settle for less. Tinatanggap mo yung bare minimum. Okay na to. Kasi akala mo, yun lang ang deserve mo. I wanna tell you, hindi mo kailangang mag-perform para mahalin. Let that sink in. Hindi mo kailangang mag-perform para mahalin. You are already loved. You are loved by God. That's why you need to allow God to first love you. And yung love will flow in and through you. Kaya po, hindi po spiritual yung si Lord muna. Pag sinabi ko po sa inyo, pupunta po kayo, ang dami pupunta sa akin, all generations, mag-asawa, young pro, may mga youth. Pag sinasabi kong si Lord muna, baka akala ninyo ay
Si Rev masyadong spiritual. No, hindi po ako nagpapaka-spiritual. Practical po yun. That's practical. That's the most practical thing. That's the most important thing that you will do. To love God first. Why? Because you cannot give what you don't receive. We love because He first loved us. At this is something that you cannot fake. Hindi, gets ko na naman eh. Mahal ako na, gets ko na baka enough na yun. No. Hindi po siya head knowledge. Kailangan mong maintindihan, kailangan mong ma-experience, at kailangan ka mabago ng pag-ibig na yun. Bago ka maging kandidato para umibig. Kasi masasaktan mo lang at magiging monster ka lang dun sa mamahalin mo kung hindi ka puno ng pag-iibig ng Diyos. At kahit ano sabi mo, promise, bibigay ko sa iyo ang langit, lupa, pati, gusto mo pati impyerno eh. Bibigay ko sa lahat. I tell you, may hangganan ka, tao ka lang. At kapag may naamoy ka na, okay, hindi ko alam kung ano maamoy mo, okay. Pag may nalaman ka, pag nasaktan ka, maniwala ka sa akin, mahirap panindigan yung isang bagay na pinangako mo na gagawin. Kasi tao ka lang. You need to receive love from God first. Come on, palakpakan po natin si Lord. Come on, mas malakas sa palakpak sa Panginoon. Let's fix the source. Number 1, you cannot give what you have not received. Receive love from God first. Number 2, sulat niyo po ito. This is foundation. Importante ito. Bago mag-love life. Number 2, God loved you before you were lovable. Kailangan maintindihan mo to na una, hindi mo maibibigay yung isang bagay na wala ka, na hindi mo tinanggap. At pangalawa, kailangan maintindihan mo na minahal ka ng Diyos. No? Noong panahon, sa panahon na hindi ka kamahal-mahal. At gusto ko pong dagdagan ng supporting verse itong 1 John 4:19. We love because He first loved us. Because look at this, in Romans 5:8, ang sabi po rito, no? Ito po ay classic verse to na dapat alam nating lahat eh. And sabi ni Romans 5:8, but God shows His love for us, okay, in this. While we were still sinners, Christ died for us. Number 2, kailangan maintindihan mo that God loved you before you were lovable. Minahal ka ng Diyos bago ka maging kamahal-mahal. Hindi mo na hinintay ni Lord mag-glow ka. Hindi mo na hinintay ni Lord gumanda ka o gumwapo ka. Hindi niya hinintay mag-repent ka muna. Hindi niya hinintay na mag-mature ka muna. God loved you at your worst. At dapat maintindihan natin ito, na hindi ka love ni Lord kasi lovable ka, na hindi ka love ni Lord kasi kamahal-mahal ka, na hindi ka love ni Lord dahil very good ka. Minahal ka ng Diyos nung ikaw ay nagkakasala. And we're talking about not just small lies, not just, white lies. We're talking about nung nagwawala ka, nung nagre-rebelde ka, nung minumura mo siya, nung galit na galit ka sa kanya. Think of the worst. Yun, minahal ka niya nun. Kaya po, hindi yung finally born again na ako, mamahalin na ako ni Lord. Hindi po ganun. Mahal ako ni Lord. Nung worse ako, kaya ako na born again. Di ka mahal ni Lord dahil born again ka na. Finally, tinanggap mo na siya. Finally, actually, kaya mo siya tinanggap. Kasi mahal ka niya sa kabila ng. Minahal ka niya habang magulo ka pa.
Minahal ka niya habang makasalanan ka pa. Minahal ka niya habang inconsistent ka pa. That means, yung love, hindi nag-umpisa nung nag-umpisa kang magbago. Pero yung love, nag-umpisa dahil pinili ka niyang mahalin. Sa kabila ng, at nung naintindihan mo yon, tinanggap mo yon, doon ka na born again, doon ka nagbago. Doon ka na transform. Naku, wala po akong kausap. Ako gusto ko yon. Ewan ko kung gusto niyo yun. Wow! Hello? So, ano pong ibig sabihin nito? Love is not earned. Ang ibig sabihin niyan, ang love ng Diyos, hindi mo kailangang galingan para mahalin ka niya. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung love ni Lord ay hindi negotiated. Sige Lord, ganito. Deal. Okay, deal. Deal, sige. Mahalin mo ako ha, mamahalin din kita. Sabi ni Lord, deal. Sige, deal. Basta mahalin mo ako ha, mamahalin din kita. No. Walang negosyasyong nangyari. Walang kondisyon. Walang kapag ganito ka na. We are loved. Period. Walang we are loved because. We are loved until. No. We are loved. Period. No erase. At ang love, ang ibig sabihin po nito, ang love ay hindi reward for our good behavior. Upo po tayo, ang ganda na ginagawa ni Lord. Hello? Love po is not a reward for good behavior. Hindi po premyo ang love. Uy, dahil very good ka ha, ang premyo mo, mahalin kita. Kasi ganyan ang mga magulang natin, tama po ba? Pag very good tayo, tsaka tayo mahal, okay? O ewan ko lang kung sino pa mga tao sa inyo na dahil very good kayo, kaya kayo minamahal. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po premyo ang love ni Lord. Hello? Hindi premyo ang love dahil nagbago ka. Pero yung love ni Lord ay pinanggagalingan ng pagbabago. At dahil love ka ni Lord, doon ka magsa-start magbago. Ang starting point ay yung love ni Lord. Hindi po ito conditional, hindi po ito reward, hindi po ito earned. Kaya nga tingin mabuti sa akin, kung ang Diyos minahal ka sa worst mo, bakit ka naghahanap ng taong mamahalin ka lang sa best mo? Lalim ng hugot nito, sabi na, wow! Lalim, wow! Hindi ko maarok, wow! Lalim. Baka malunod ako. At kung ang Diyos minahal ka sa worst mo, bakit ka nagmamahal rin pag nasa best lang sila? Kung ang Diyos hindi umalis nung magulo ka, bakit ka naniniwala na iiwan ka agad ng tamang tao pag nagkamali ka? At bakit ka nang iiwan pag mahirap na? Kapatid, baka hindi mo naiintindihan ang love at ang grasya ng Diyos na mahal tayo sa worst natin. And I wanna tell you, kaya niyang magbigay ng tamang tao sa'yo na kahit na makita niya yung pinaka-worst mo, magiging Kristo siya sa'yo. At hindi mo kailangan magpakita ng kung ano-ano. Kung mahal mo ako, pakita mo to. Kung mahal mo ako, bigay mo to. Hindi ko kailangan gawin yan. Kasi hindi ganyan ang love ni Lord. Hindi yan ang pattern ko. Hindi conditional ang love ni Lord. Kung mahal mo ko, then tatanggapin mo ang worst ko. At hindi mo kailangan magpalat-anyo na, di ba, para lang mahalin. Kasi yun nga, mamahalin lang niya ako sa best ko. Kapatid, huwag kang matakot. Iwan mo yan. Bibigyan ka ni Lord ng tamang tao na sa best mo at sa worst mo, mamahalin ka. Come on, palakpakan po natin si Lord.
At hindi mo kailangan, huwag mo akong iwan, huwag. Walang tadya kang kita dyan eh. Arte. Ano yung mga humawag? Ay, hindi ko kaya. Hindi ko kayang wala ka. Ha? Hindi mo kayang wala siya? Hindi mo kaya pag wala si Lord. Pero buti na lang, wala na yan. Sakit ng ulo yan. Tapos hahabo-habulin mo pa at kailangan mo pang mag-make-up para mahalin ka? Kung hindi niya gustong pimples mo, then you don't deserve me, huh? Walang hahabol dito. Kung ayaw ka na, then fine. Magpakalunod ka kay Lord. At kapag pambihira, kapag minahal mo si Lord at hinayaan mong mahalin ka ni Lord, si Lord bibigay sa'yo ang datu mo. Hindi mo kailangan humabol. Yung datu na yon ang hahabol kay Lord na sasabing, Lord, sana naman magkaroon na siya ng crush sa akin. Please, Lord. Kasi until now, hindi ako pinapansin. Sub-sub sa'yo, Lord. Sub-sub sa Bible, sub-sub sa pag-aaral tungkol sa'yo, sub-sub sa ministry. Lord, 30 na siya. Lord, please. Pakita mo naman ako sa panaginip niya. Ibulong mo naman ako sa kanya, Lord. Please. Hahabulin niya si Lord. Hahabulin ka niyan. Hindi ka hahabol dyan. Di ako galit dito, ha. Naiinis lang ako sa'yo. Habol-habol ka pa more. Sa Life Giver Manila, walang humahabol. Ang ganda mo! Di ko maintindihan, humahabol ka dyan. Tingnan mo itsura niyan. Di ko maintindihan, hinahabol mo yan. Pero alam mo kasi dito, kahit hindi maganda itsura, basta love si Lord, gumagwapo eh. Tama po ba? Kaya hindi ko maintindihan, Paspoy, sinagot ka ni MJ. Tapos sabi ni MJ, si Paspoy daw yung pinakagwapong lalaki na... Sabi ko, okay. Okay. Ganon din si Son. Sabi ni Ate Phoebe, grabe, si Son ang pinakagwapo. Sabi ko, okay. Okay. Hello? May mga taong hahabol sa'yo. Huwag kang hahabol. Magpapuno ka sa love niya. Come on, palakpakan po natin si Lord. You don't need to perform. You don't need to pretend. You don't need to filter yung mga pimples mo para mahalin ka. Ang totoong pag-ibig, ganito eh. Magbago ka muna. No. Ang totoong pag-ibig, ganito, mahal kita. Kaya magbabago ka. And that's the love God gave us first. Youth, taas sa kamay ng mga youth. Ito po ang picture ng marriage. Kaya dapat may God ka at may God ang mapapangasawa mo. Please, dapat may Diyos ka at may Diyos ang taong mamahalin mo. Alam niyo po, ito po ay perfect place na, alam mo, sa totoo gusto ko, kayo din. Uy, kunyari, ayoko, in Jesus' name. Gusto ko kayo din. Kasi yung tamang tao, hindi mo makikita o matatagpuan sa maling lugar. Punta nga ako sa club, baka doon makita ko yung tamang tao. Yung tamang tao, hindi pupunta sa maling lugar. Yung tamang tao, nasa tamang lugar, nasa church, nasa Bible study, nasa conference, nasa love and purity workshop. Kaya nga tamang-tama, pupunta talaga ako doon. Baka doon ko na matagpuan, hindi po ganon. Amen. Taas sa kamay ng mga may asawa. Parang hindi na kayo hindi kayo confident, no? Parang, ano ba, sawana? Ano ba to? Lord, change them, okay?
Sa lahat ng may asawa lang perfect marriage. Darating sa oras na magiging unlovable yung partner mo, but you will love anyway kung papaano kahit unlovable ka, minahal ka pa rin. Janelo, wag ganyan. Wag ganyan. Pinapahiya mo yung partner mo. Ano yung, come on! Talaga, come on! Galit na galit ka, okay? Hello? Kahit, sabi mo nga sa katabi mo, kahit na may kahit pa. Wala na po akong oras. Ito pong foundation. You cannot give what you do not receive. Number 2, foundational po ito na minahal tayo ng Diyos before you were unlovable. Kaya po pag nagka-counseling ako, ito po ina-emphasize ko. Hindi po ako nagtuturo about, ganito kasi ang communication. 5 languages of love. Yan po yung mga icing. Importante maintindihan natin na yung partner natin, makikita mo yung worst, pero hindi mo iiwan yan. Kung paano ka hindi iniwan ng Diyos sa worst mo. Number 3. This is foundational. Taas ang kamay na nandito pa. Number 3. Take note of this, that when God is not the source, I tell you, love becomes an idol. God must be the source. 1 John 4:8, another resource. Ang sabi rito, anyone who does not love God, anyone who does not love, does not know God. Kung hindi ka nagmamahal, hindi mo kilala ang Diyos because God is love. Can you say that again? Come on, with conviction. Sabi mo nga, God is love. Ulitin nyo ulit yun. Sabihin nyo nga, God is love. Ibig sabihin, God is love. Then removing God from love will corrupt love. Removing God from love will distort love. Kapag wala si Lord sa love, then hindi yun love. God is love. Kaya ganito po, anong nangyayari po sa atin, mag-amen po kayo kasi gusto ko rin mag-survey no? Ewan ko kung talagang naranasan nyo rin ito, na ina-expect nyo na yung relationships ninyo na ihil ang trauma nyo. Finally, puno-puno ko ng mga bigat, sakit, sa pamilya ko, sa Pasko, ito na siya na ang mag-ihil sa trauma ko. Taas ang kamay. Na ina-expect nyo yung relationships nyo ang mag-heal sa trauma nyo. Ina-expect nyo ang relationships nyo na magkukompleto ng identity ninyo. Siya na, ang kukompleto sa akin. Sandali, I emphasize ko na to agad. Hindi ka papasok sa relasyon para makompleto. Papasok ka sa relasyon na kompleto. Hindi po ito 50-50. Kailangan 100%. Kung hindi, pambihira, hihigop ka. At sa tingin mo, yan ang source. And I tell you, you will be disappointed. Sino rito yung nag-expect na ang relationship niya ay magde-define ng worth mo? Magbibigay sa'yo ng purpose. Magliligtas sa'yo sa kalungkutan. Ay, gusto ko sabihin sa'yo, mas malungkot. At totoo, sige, mag-asawa kayo, nako! Sabi ng mga may asawa, sige, asawa pa more. Ina-expect nyo ang relationships ninyo na magtatahimik sa mga insecurities ninyo. Na aayos sa broken childhood mo. Nabubuhat sa mga at magbaban-aid
sa inner wounds mo. At dahil in-expect mo, siya yung gagawa. At dahil, syempre, tao lang siya, good news, hindi niya magagawa. Good news, hindi niya magagawa. Sana matulungan ka niya. Sana daling ka niya dun sa magpapagaling. Pero hindi po siya yung doktor. Dadaling ka niya dun sa doktor. Pwede. Pero hindi po siya ang doktor. Pero kina-expect mo na lahat siya na gagawin niya. Mag-fail po kayo at mas traumatic. Mas magiging bitter kayo. At mas mako-confuse kayo. Let me say this slowly. You will crush the person you ask to do what only God can do. Kung sa tingin mo, ay, ito na, siya na, makikinig sa akin, magmamahal sa akin, magpaprofess. Sandali. Gawain po ni Lord John. Ang romantic love ay hindi savior mo. Ang marriage ay hindi meant maging Diyos mo. Ang sex ay hindi meant pagalingin ka. Design ito ng expression ng pag-ibig, pero hindi kapalit ni Lord. Wala akong kausap. Hindi po ito kapalit ni Lord. Actually, mas delikado kung ang pantapal mo sa emptiness, loneliness, brokenness, trauma ay mga ito. Kasi it will lead to more emptiness. It will lead to more loneliness. It will lead to more brokenness. And it will lead to more trauma. What can fill emptiness? What can fill loneliness? What can heal trauma is the love of God. We love because He first loved us. At kapag hindi ka nag-surrender sa Panginoon, ididemand mo yan sa karelasyon mo. Kapag hindi ka tumanggap sa Diyos, then hihigupin mo yan sa partner mo na I wanna tell you, wala ka mahihigup kasi tao lang yan. O pwede may mahigup ka, mga ilang taon lang. Pero tao yan, hindi yan ang source. Only God can carry the weight of your soul. Only God can fill the missing space in your spirit. Only God can heal the wounds of your past. Only God can love you nang walang limitasyon, na hindi siya magkakamali, na hindi siya babagsak, na hindi siya mapapagod. Kasi hindi siya mapapagod dahil Diyos siya. Kasi wala siyang limitasyon dahil Diyos siya. And He can love you without limit. At hindi niya sasabing, pagod na ako, ayaw na kita mahalin. Walang ganun. Hindi mapapagod ang Diyos na mahalin ka. Kaya ka mahalin ng tao, pero hindi kanya kayang iligtas. Hello? Kaya kang suportahan ng tao, pero hindi kanya kayang i-restore. Kaya kanyang piliin, thank you sa pagpili, pero hindi kanya kayang kompletuhin. Si Lord lang ang kayang kumumpleto sa'yo. Kasi sa totoo lang, tingin mabuti sa akin, yung size ng emptiness mo, hindi ko alam kung gaano kalaki yung emptiness sa puso mo. Yung size ng emptiness mo ay size ng separation mo sa Diyos. You need God than a partner. Kaya ganito, huwag ka matakot na sabihin, si Lord muna. Lord, ikaw muna. At kapag pumasok ako sa relasyon, hindi pwedeng aalis ako sa'yo. Kasi ikaw ang source. No human love is enough. No human love is enough. No human love is big enough, holy enough, pure enough, eternal enough para i-fill yung God-shaped void sa puso mo. Only God can fill it. Kapatid, love the Lord and receive love from Him. Kaya magugulat ka sa asawa mo, kahit na may pagkukulang siya, okay lang, kumpleto ka kay Lord eh.
At imbis na sabihin mo sa kanya, grabe ka ha, ikaw dami mong mga pangako sa akin na pako Si Lord, nagde-devotion ka. Puno ka na umaga pa lang Punta ka ng Sunday, puno ka na Sunday pa lang araw-araw. At may mga hindi nabibigay yung asawa mo, okay lang. Okay lang. Ako magpupuno, ako magbibigay. Puno na ako Hello? Hello? Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. Come on, pinakamalakas sa palakpak. And I wanna tell you, this is foundational. Number 4, wala na po akong oras. 5 points lang po ito. Number 4, this is foundational. Being loved by God changes how you love people. Being loved by God, I tell you, will change how you love people. Kaya sabi niya, 1 John 4:11, ngayon, if God so loved us, we also ought to love one another. So, ibig sabihin, ganito. Sino dito gusto talaga maging loving? Maging blessing? Hindi lover boy, hindi chick boy, hindi ganun Hello? Sino dito gusto maging loving? Maging blessing sa tao? Maging accepting sa tao? When you're loved by God, it will change the way you love people. Hello? Kasi pag mahal ka ng Diyos, hindi ka umahabol. Hindi ka nagbebeg ng atensyon. Hindi ka nagpe-perform para ma-validate. Hindi ka nagsisettle ng kung ano-ano na lang. Yung intensity, hindi mo minimistake na intimacy. Masyadong intense to Andali, matalino ka. Diba? Hindi ka agad easy to get. Kasi you are already secured in the Lord. Hello? At hindi mo minimistake yung may chemistry kami Hello? Hindi mo minimistake ang chemistry ninyo to covenant. No. Kailangan, may chemistry kami, kailangan pakasalan ako nito. Kailangan ligawan na to si Lord, si Daddy God ko, parents ko, pastor ko. At hindi mo mamimistake ang pagiging attached sa'yo na pag-ibig na. Matalino ka na. Hello? Tasa kami ng gusto niyan. Kasi kapag mahal ka ng Diyos, malalim ka sa Diyos, hindi ka magmamadali. Hindi mo pipilitin. Hindi ka magmamanipulate. Hindi ka kakapit. Hindi ka yung parang, wow, okay, hindi ko kaya. Walang ganon. At hindi ka magpapanik na, shocks, 35 na ako, wala pa rin Ang mga taong totoong nagmamahal sa Diyos, kaya niyang maghintay ng hindi desperado. Pwede niyang sabing no. Nang hindi natatakot na, Lord, baka naman ito na yung last, baka wala nang ganyang manligaw sa akin. No. Secured lang siya kay Lord. At itong mga taong to na mahal si Lord can walk away without guilt. Especially kapag hindi pa kasal at punong-puno ng warnings, punong-puno ng red flags at compromises at wala si Lord sa kanya. Alam nyo na ang magiging consequences pag wala si Lord sa buhay nila. Hindi ka takot to walk away. Hello? At yung totoong nagmamahal sa Diyos, kayang magpatawad. Kasi alam niyang pinatawad siya ng Diyos. Kasi ang pagpapatawad hindi weakness. Ang pagpapatawad ay ginagawa ng isang buo sa Diyos. Ng isang pinagaling ng Diyos. At anchored ang buhay niya sa Diyos. Come on, palakpakan po natin si Lord dyan. Kapag pinuno ka ng Diyos, titigil ka ng gamitin ang taong punuin ka. Kapag secure ka sa Diyos, titigil ka ng i-attach ang sarili mo sa mga
taong akala mo source ng security mo. Kapag ina-affirm ka ng Diyos, titigil ka na tignan na ang relasyon mo sa tao ay identity mo. Kapag minahal ka ng Diyos, titigil kang magmahal dahil kulang ka, pero magmamahal ka dahil buo ka at puno ka. Ito po ang umpisa ng purity. Ito po ang umpisa ng faithfulness. Ito po ang umpisa ng healthy relationships. Mahal ako ng Diyos. Come on, palakpakan natin si Lord. And it will change the way you love people. I'm trying to explain sa context ng love and relationship kasi mahirap to. Actually, malaki po ito. Hindi lang po ito love and relationship, but I'm trying my best to explain sa context ng love and relationship. You will be able to do that. Sky's the limit. Why? Because you're loved by God. Number 5 and the last. Taas sa kamay na madami natututunan. O kung gusto nyo, ulitin ko sa umpisa. Kung hindi nyo pa nagigets. Okay, number 5. Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, tinan mo yung katabi mo. Okay, parang ano na eh. Okay, number 5. The cross is where love was defined by God. The cross is where love was defined by God. Sabi ng 1 John 4:10, this is love. Ito yung love. Ito yung love. Okay, this is love. Sabi kasi ng mundo, this is love. Pag naramdaman mo, kinilig ka, may spark, may chemistry, yun na yun. Hello? Yun lang ba yun? Is love chemistry? Is love spark? This is love. Love is when the feeling is so strong. It sounds like this. Dug, 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 dug. Yan. Narinig mo na ba yun? Nung nakita mo yung tao, yun, love yun. Ay, sandali, mawawala yun. It's not a feeling. Kaya nga pag wala na yung feeling, wala na rin. Kaya careful. Sa mga tao na naliligaw sa'yo, hindi mo diniscern, hindi mo tinanong kay Lord. Mahal na mahal ka naman sa umpisa. Grabe ang lakas ng intensity ng feeling sa'yo. Nung nawala na yung feelings, wala ka na rin. Love is not chemistry. Love is not a feeling. Love is not spark. This is love. Not that we love God, but that He loved us. And He sent His Son for us. Another backup verse. This is love. Not that we love God, but that He loved us. And He sent His Son. Love is not a spark. Wala ngang spark sa'yo si Lord eh. Pag tinitignan ka niya, nasusuka siya actually. Lalo sa mga pinagkagagawa mo. Pasensya na, totoo po yan. Love is not a feeling. Love is not kilig. Love is not attraction. Love is not intensity. Grabe intensity. Ng panliligaw, ng effort. Love is not that. Love is sacrifice. Love is giving kahit masakit. Love is nagmamahal kahit may hirap. Love is umiibig kahit na hindi deserve nung iniibig. Love is kayang mamatay para sa'yo. That's love. This is love. Not that we love God. This is love. That
He loves us. Di ka kamahal-mahal. Nawala yung feeling sa'yo. Walang spark. Walang pinag-uusapan na spark dito. Walang pinag-uusapan na feeling dito. This is love. Love is, minahal tayo ng Diyos kahit nireject natin siya. This is love, nananatili, love is nanatili siya kahit trinaydor mo siya. Kaya po kung sa marriage, may isang sumuko, pero kung yung isa hindi susuko, pwede manatili yung marriage. At kahit ano pang sabihin ng tao, hindi, suka mo na yan. Sa kabila ng ginawa niyan sa'yo. Dapat may isang taong magpapaka-Kristo eh. Na kahit na may kahit, Lord, ako bibitaw. Lord, tulungan mo ako. Tanggalin ang piring, ano man ang umukuha na demonyo sa asawa ko. Lord, mamahalin ko to. Kahit na may kahit pa. Nagpatawad habang pinapako. Nagbigay kahit dinudurog ang puso. Hindi siya lumayo o hindi niya pinababa ang mga anghel kahit na may kapangyarihan siya. Noong time na yon na ipamuka sa mga tao na Diyos talaga ako, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi kailangan niya mamatay para sa atin. At hindi kailangan ng rescue from the angels. At hindi kailangan ng validation ng tao na dapat yung mga tao mapahiya o alam mo yun, o talagang mahalin ako, na Diyos ka talaga kasi bumaba yung anghel, nirescue ka from the cross. No. Tahimik niyang inuundur ang cross. Kasi kailangan niyang mamatay para sa atin. Come on, palakpakan natin si Lord. Pinili niya ang covenant niya sa iyo kaysa sa comfort niya. To die on the cross is not comforting. It's really loving beyond comfort. Pinili niya ang obedience kaysa escape. Pinili niya ang krus kaysa sa sarili niya. That's love. This is what love is. That God sent His Son to die for us. Tingin mabuti sa akin. Kaya kapag may nagsabi sa inyong, I love you, pero ayaw ng sakripisyo, tingin mabuti. May magsasabi sa iyo, I love you, pero ayaw ng commitment. May magsasabi sa iyo ng I love you, pero ayaw ng responsibility. May magsasabi sa iyo ng I love you, pero ayaw ng accountability. May magsasabi sa iyo I love you, pero ayaw ng holiness. Ayaw sumunod kay Lord. Hindi faithful sa iyo. I wanna tell you, hindi po yan biblical love. Hindi po yan covenant. Hindi po yan Christ-like love. Yan ay emotional hunger na nakabalot sa banal na salitang I love you. Yan ay lust na gumagamit ng I love you. Pero hindi niya alam ang sinasabi niya. Because love is not intensity. Love is not feelings. Love is a willingness to die. Love is loving kahit na may kahit pa. Kaya bago po natin pag-usapan ng sex, purity, boundaries, courtship, relationships, dating, marriage, kailangan muna nating itanong sa mga sarili natin. O kung gusto mo ma-fix ang marriage mo, kailangan mo muna tanong sa mga sarili natin, naranasan ko na ba talaga ang pag-ibig ng Diyos? Pwede kayo mag-usap mag-asawa. Sa akin ka pa ba naka-anchor o kay Lord? Gusto mo bang punuin kita o umaasa kang punuin kita? O ngayon, magdidesisyon tayo, magpapuno tayo kay Lord. Kasi kaya tayo nagsasalpukan, kaya tayo muntik nang
maghiwalay, baka ito yun eh. Naranasan mo na ba talaga ang pag-ibig ng Diyos? Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, hindi lang sa turo, hindi lang sa sermon, hindi lang sa doktrina, kundi sa puso, sa buhay, sa sugat mo na nakita mong pinagaling niya, sa trauma mo na nakita mo na binuran niya, sa identity mo na alam mo na naranasan mong binalik niya o inayos niya. Kasi hindi mo pwedeng ibigay ang hindi mo kayang, ang hindi mo pa natatanggap. Hindi mo kayang i-give ang hindi mo pa nare-receive. Hindi mo kayang ibigay ang hindi mo pa nararanasan. That's why healed people, they love differently. They love people purely. They forgive. They forgive. Kahit mahirap. Because they are whole. They are secured in the Lord. At hindi lang po sa relationship natin ng asawa, I tell you, kakailanganin natin ito. We will love differently. Even sa isa't isa, sa mga tao sa paligid natin, if God is the source of our love. Hello, come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam mo sa love, hindi ka pwede magsabing, dapat ganito asawa mo. Ay, dapat ganito. Masarap po magpa-counseling sa akin kasi hindi po makakarinig ang tao ng dapat, mali. Ang sasabihin ko lang po, welcome to the club. Because walang taong perfect. Yung hero mo, may sandaling babagsak siya. Yung taong malakas na tingin mong malakas yan forever, hindi, manghihina. Pero doon napapasok yung love. And that's the test of love. The test of love is this. Kahit na may kahit pa, humina, madapa, magkamali, mawala ng spark, I will love. Kung paano ako minahal ng Diyos. Kaya kung ayaw nyo ng relasyon na napapanood nyo sa TV, na ilang taong, wow, ang sweet naman nila, goals. Tapos, nung may nagka-problema, naghiwalay na. Kung ayaw mo po ng ganong relasyon, dapat wag nyo po pattern mundo. Kasi hindi po mararanasan lang nila yon, mararanasan po nating lahat yon. Na may magkakamali, na may babagsak. Pero kung pattern natin ay ang Biblia, then I wanna tell you, we will be able to love as Christ loved us. Amen. Tanong ko sa inyo, may forever? Di ba? Matagal ng tanong to. May forever? May forever ba? May forever. Walang perpekto pero may forever. May madadapa pero may forever. May magkakamali pero may forever. Kung ang pattern natin ay si Kristo. At kung magpapapuno tayo kay Kristo, Lord, punuin mo ako, mahirap magmahal. Mahirap magmahal, tao lang ako. I wanna tell you, you will be able to love as Christ loved. Because God is the source of love. Kaya ito ha, kung mag-backslide ka, nung nag-asawa ka na, yan ang pinakamaling magagawa mo. Yung Lord, okay na ako sa buhay, I think di ka na namin kailangan. Yan ang pinakamaling magagawa mo. Hindi, mahal naman ako ng asawa ko. I think okay na kami. We don't need you, Lord. Yan ang pinakamaling magagawa mo. Kasi kailangan nyo si Lord. Sa panahon na mawawala ng spark ng pag-ibig, babalik kayo kay Lord. At si Lord ang iigiban ninyo ng pag-ibig. You need God in your life. I want you to stand up right now.
Do you know, I want you to close your eyes. Because the Bible's definition of love is the cross. Ito ang picture ng love, itong sukatan ng love, itong standard ng love. Ang krus ay hindi lang lugar ng kamatayan ni Kristo. Ito ang lugar ng kapanganakan ng pag-ibig. Ito po ang lugar ng kapanganakan na pinakita sa iyo na may tangible example ka of what love is. Because when you say God is love, then give me a picture of what God is love is. Ito yung picture. Madodrawing mo. May pattern ka kasi pinakita sa iyo. Sa krus, hindi lang doon namatay si Kristo. Sa krus, doon niya in-express ang tunay na love. Hindi emosyon lang ang pag-ibig niya sa iyo. Namatay siya para sa iyo. Sa krus, doon niya pinatunayan na mahal niya tayo. Na minahal niya ang hindi deserve ng pag-ibig. Minahal niya ang pasaway sa kanya. Minahal niya ang hindi siya minahal pabalik. Minahal niya. And because of that, because of the cross, we are born again. We got transformed. Our lives are changed. That's why I want to exhort to you, as your eyes are closed, please don't chase for attention. Please. Please do not chase for love. Please. Kung may isang tao magsasabing, sige, i-prove mo yung worth mo. Prove mong kamahal-mahal ka. Please, tigil mo. Bitawan mo yan. Layuan mo yan. Kasi hindi mo na kailangan i-prove na kamahal-mahal ka. Pinakita ni Lord na kamahal-mahal ka. Na bumaba siya from langit, naging tao, namatay pa sa krus para sa'yo. Kasi worth it ka. May worth ka. Priceless ka. Mahalaga ka. At ano man na nagawa mo, ano man ang mga failures mo, ano man ang mga naisip mo, nahawakan ng kamay mo. Ako po sa totoo lang, I'm just a product of the grace of the Lord. Thank you for the grace. Thank you for the love. Kasi sa totoo lang, di ako kamahal-mahal. Pero minahal pa rin ako ng Diyos. You are love. This is what love is. Itong love, itong pag-ibig na pinadala ng Diyos si Kristo para mamatay para sa ating hindi deserve at hindi kamahal-mahal. Right now, I want you to receive. Receive. Ano ba may kailangan ba akong gawin? Anong performance ang kailangan kong gawin para tanggapin ako ng Diyos? Ano mga kailangan kong mga negosasyon para patawarin ako ng Diyos? Ano mga kailangan kong ibigay para ma-earn ko ang love ng Diyos? God's love is not earned. God's love cannot be negotiated. God loves you. Period. And there's nothing you can do to make Him love you more or less. This is the starting point of transformation. This is the starting point of a changed life. When you realize that you are loved by the living God.
I want you to hold your hearts right now. And by the power of the Holy Spirit, He will make known to you the love of God. He will make known to you the passion of God. How passionate God is for you. How God loves you more than you can ever imagine. Oh, Rabasi Karabahan. Come on, open your heart right now, please. This is not a show. Open your heart. And the Holy Spirit will help us. He will make known to us. He will make us experience the love of God. Kasi kapatid, hindi mo kakayaning magmahal kung hindi mo muna naiintindihan na kailangan mo ang Diyos. At una kanyang minahal. Just receive. No need to perform. Just receive His love. Your majesty. One thing I know, how far I need in your unending love, in your unending love. Lagi ko ito sinasabi. Kasi may mga lumalapit sa akin, Pas, paano ko mamahalin ng Diyos? Barko-barko ang kasalanan ko. I don't think mapapatawad niya ako. I don't think matatanggap niya ako. I don't think that I am the type of person that He will save. Siguro yung iba, ako hindi. Alam niya kung gaano ako kasama. Alam niya kung gaano ako kadumi. Alam niya kung gaano ako nadapa, nag-fail. Totoo lang, alam ko ng mali, ginagawa ko pa rin. Sa tingin ko, yung iba kandidato ng grace, ng love, but not me. Like ko sinasabi, na barko-barko man ang kasalanan mo, na sa tingin mo, hindi ka mamamahal ng Diyos, na hindi ka mapapatawad ng Diyos, na hindi ka matatanggap ng Diyos, na ang krus ay para sa iba, hindi para sa iyo. Barko-barko man ang kasalanan mo, I wanna tell you, isang karagatan naman ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahal ka niya. Ano pa man, kahit sino ka man, kahit ano ang nagawa mo, anong nahawakan mo, kahit gaano ka kadumi, kahit gaano ka nagrebelde, mahal ka ng Diyos. And today, the Lord wants you to receive that love. Huwag kang lumapit kay Lord na nagbago ka kasi hindi ka magbabago. Lumapit ka sa Diyos. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. At doon, yun ang starting point ng pagbabago mo. Yun ang starting point ng change life mo. Bakit hindi ka magbabago?
sa kabila ng mahal at minahal ka ng Diyos. Receive His love today. I want you to raise your hands right now. And by the power of the Holy Spirit, receive His love. Be filled with His love. Be filled with His love right now. Come on, open your mouths, your heart. I am hearing the Holy Spirit whispering right now. I don't want to make this as a challenge. But I'm hearing Him saying, ay grabe, ang lakas. Na sinasabi niya, nak, huwag ka matakot iwan yung wrong relationship. Matagal mo nang gustong iwan. Matagal mo nang gustong bitawan. Pero ang tanong mo sa sarili mo, paano ako? Sino magmamahal sa akin? Sinong kakalinga sa akin? Sino magpapasaya sa akin? I'm hearing the Lord say, huwag kang matakot. Pasisiyahin kita. Pupunuin kita. Bubuhusan kita ng kagalakan na hindi mabibigay ng maling tao. Give up that wrong person. Cling to me. Come to me. And I will also bring you to the right person. Do not be afraid to give up your Isaac. I must be your number one. Nothing else. I must carry your passion. I must be the only one in your life. Test me in this. And you will say that the greatest blessing na nangyari sa buhay mo is when you say no to the wrong person. Don't be afraid to walk out. Don't be afraid to say no. Because I tell you, when the wrong person exits, the right person comes in. And you will truly be happy. You will love without guilt, I tell you. The joy that you will be experiencing with the right person na binigay ng Diyos sa iyo cannot be compared dun sa happiness na binigay sa iyo ng maling tao. It's nothing compared sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Today, if you are deciding, Lord, I'm gonna say goodbye to the wrong person and I will accept you. I will accept your love. Magpapakalalim ako sa iyo, Panginoon. I will love you and I will let you love me. And I want you to raise your hand right now. Come on. Come on. Taas ang kamay. Thank you, Jesus. Oh, rabasi, karaba. Oh, Lord, thank you sa grace. Grasya. Grasya, Panginoon, na gagawin ang tama. Grasya, Panginoon, na talikuran ng mali. Grasya na hanapin ka sa kanilang buhay. Grasya na unahin ka sa kanilang buhay. Panginoon, ito ang taon na pupunuin mo sila ng pag-ibig mo. Taon na pupunuin mo sila ng grasya mo. Taon na pupunuin mo sila ng pabor mo, ng pagpapalang kabi-kabila. Lord, tinatanggal ko ang curse. Lord, kaya yung blessing hindi bumababa
dahil may sumpa, dulot ng mga maling relasyon. Right now, in Jesus' name, tinatanggal mo yan sa pangalan ni Jesus. Ngayon bukas ang langit. Lord, they will be like a child to you. And you will love them so much. And this will be the best year of their lives. Because they will experience you tangibly in their lives. Hindi maghahanap ng maling tao. Hindi maghahanap ng tao para mahalin, para mapuno. Sa'yo pa lang, ikaw pa lang puno na. At sa totoo lang, hindi lang puno, umaapaw pa. Receive. Receive. I'm hearing this word right now. Freedom. I am hearing this word right now. Freedom. Be released. Be released. Be set free. Be delivered. Oh. 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 Surrender. Receive freedom. Open your mouth, speak in tongues. Be filled right now. Be filled. Be filled with His love. Karayarabasiyarabasiyaraba. Karayarabasiyarabasiyarabasiyaraba. Be set free. You are free. You are free. I am seeing you saying, no boldly. Kasi hindi yan ang source. Kasi hindi yan ang source. Oh, bababasikarabahate. This is the year of righteousness for us. A year that we will walk in righteousness. The year that we will walk in purity. The year that we will choose God. Kahit mahirap, kahit masakit, we will choose God. And get ready for divine acceleration, and get ready for favor, for blessings, for His love that is so tangible. Yun na yun, susi ng lahat, mararanasan mo ngayong taon. O bababasi karabahate. Just let this sink in. We don't need to rush, but let this sink in. We are loved. You are loved. I am loved. Heaven is for you. Heaven is backing you up. Heaven is not against you. Heaven is chasing for you. And that love will make you whole. Thank you, Jesus.
If first time mo ngayon or matagal ka nang umaattend pero hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas, now is the time. Receive Jesus. Receive Jesus. Si Jesus lang ang makapagliligtas sa iyo from impyerno. At siyang susi ng langit sa buhay mo. Pag tinanggap mo si Jesus, sky's the limit. Ibubuhos ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo na wala ka nang hahanapin pa. Sundan mo kung gusto mong papasukin si Jesus na namatay para sa iyo, sa iyong buhay. Ang sabihin mo, Jesus. Sabihin mo, Jesus, tinatanggap kita at tinatanggap ko ang pag-ibig mo sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ang buhay ko. Dahil simula ngayon, magiging disipulo mo ako. Ako at ang pamilya ko ay maglilingkod sa iyo. Simula ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen and amen.